This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Hindi lamang iisa ang gampanin ng mga barkong pumapalaot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi lamang ito nagtatawid ng goods, shipment o tao sa karagatan. Bagkus sa malawakang pagtingin, ito ay isang catalyst na nagpapaikot ng global systems. Ang mga sasakyang pandagat ay may specific na ginagampanan para sa ekonomiya, trade, tourism, security at pangkabuoang globalisasyon. Isa sa mga ito ang madalas ninyong nakikita na barkong may sakay na rectangular containers na may iba't ibang kulay. Ito ay ang container ship. Dito ay sinasakay ang mga containers na naghahatid ng mga manufactured goods, maaaring perishable o non-perishable across the globe. Ang barkong ito ay gumagamit ng containers na kadalasang 20-foot equivalent unit o TEU o di kaya 40-foot equivalent unit o FEU. At ang pinakamalaking container ship ay kayang magsakay ng 24,000 containers. Ipinagpapatong-patong ang mga ito para sa matibay na structure. Pero hindi basta-basta ang kinalalagyan ng mga container na ito, dahil lahat ng ito mula sa pwesto at dami ng containers ay pinagpaplanuhan ng tinatawag na cargo planner. Nasa ibabaw ang mga container na mas malapit ang pagdadalhan, habang nasa ilalim naman ang mabibigat na container para maging sentro ang hila ng gravity at hindi mag-collapse ang mga nakapaibabaw na containers. Ang mga naglalaman naman ng perishable goods o mga napapanis na produkto ay tinatawag na reefers. Ito ay nakapwesto malapit sa electrical outlets para ma-maintain ang temperatura nito. Dahil iba-iba ang destinasyon ng mga containers na ito, kailangang maging balanse ang bigat ng barko lalo pat mababawasan ang karga nito sa bawat port na hihintuan. Matapos ang cargo planning ay isasakay na ang mga containers sa tulong ng gantry cranes. Ang bawat container ay mayroong corner castings. Ito ay hold steel blocks sa bawat sulok ng container na nagsisilbing attachment para makarga ito ng gantry cranes. Ang mga container ships ay kadalasang nag-ooperate sa regular schedule at set routes, kaya tinatawag din itong liner shipping. Ang mga nabibili natin online na may overseas shipping fee o mga imported foods na nabibili natin sa local groceries, lahat ng ito posibleng maipadala ng maramihan, mabilisan at cost-efficient dahil sa container ships. Bulk carrier naman ang tumutukoy sa barkong nagtra-transport ng unpacked or loose cargo tulad ng grain, coal, iron ore or cement. Base sa tawag dito, bulto ang binibitbit nitong materyales. Mayroon itong cargo holds kung saan kinakarga ang mga raw materials, pinoprotektahan naman ito mula sa tubig at ulan sa pamamagitan ng sealed hatches. Sa ibabaw ng bulk carriers, nakatayo naman ang cranes na umaalalay sa loading at unloading ng mga cargo. Bulk carriers ang pinaka-environmentally friendly option sa large-scale transport ng raw materials mula sa isang bansa papunta sa isa pa, upang makagawa ng bahay, appliances, floor at marami pang iba. Tumungo naman tayo sa tanker ships. Ito ay ang mga barkong nakadisenyo para makapag-transport ng fluids tulad ng crude oil, petroleum products at liquefied gases. Ang isang rectangular tanker ay kayang magkarga ng may bigat na 80,000 to 320,000 metric tons at para sa mga VLCC o Very Large Crude Carriers ay aabot ito sa 500,000 metric tons. Ang oil tankers ay mayroong subdivided na cargo tanks kung saan nilalagay ang crude oil o produktong itatransport. Ang dahilan kung bakit may division ng oil cargo tank kahit na iisa lamang ang nilalaman nitong produkto ay para maiwasan ang free surface kung saan humahampas ang kargang likido sa walls ng container dahil sa paggalaw ng ship, pagliko o di kaya paghampas ng tubig sa karagatan. Sakaling makaranas ng malakas na free surface ang isang barko, maaari itong mag-capsize kung hindi magpapantay ang weight distribution sa loob nito. Dahil hinati sa mas maliit na surface ang oil cargo tanks, mas bumababa ang impact ng paggalaw nito. Crucial at critical ang weight distribution sa kahit na anong uri ng barko. Pero may natatanging risk ang oil tankers. Ito naman ay ang oil spillage. Kung sakaling lumubog o di kaya'y mabutasan ng oil cargo tanks,
direkta nitong maaapektuhan ang buhay sa karagatan. Madidisrupt ang marine ecosystem in long term at maaari itong magbunga ng pagsabog sa barko. Kaya naman sa disenyo ng oil tankers mayroon itong double hull, kung saan doble ang wall ng barko para kung sakaling mabutas ito, maaari pa itong ma-repair bago tuluyang bumuhos sa karagatan ang karga nitong produkto. Dahil iba't iba ang yaman sa bawat rehiyon ng mundo, mahalaga ang globalisasyon sa pagitan ng mga bansa upang makapagbahagi ng resources sa mga bansang nakararanas ng scarcity o di kaya natural na kakulangan sa pinagkukunan. Kaya naman mahalaga ang pag-aangkat ng mga produkto tulad ng oil industry trade. At ito ay pinagsasakatuparan ng mga tanker ships. This portion was brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. Housetalk Inc., where your stories begin.